Masayang araw mga ka-PL. Napipikon na di umano itong si Senator Pinky Lacson mga kababayan kay Congressman Miao Kiko Barsaga. Paano napakalakas mag-asar nitong si Kiko Barsaga kay Pinky Lacson mga kababayan, dinadamay niya pa pati si Senator Tuta Soto. Tuta din po yung tawag niya. Hindi makapalag si Senator Pinky Lacson mga kababayan Eto't nagkakasagutan na po sila sa social media. Napipik ko na si Ping Lacson. Pero bago po natin pag-usapan mga kababayan, etong pagiging pikon ni Ping Lacson, basahin po natin etong naipost ni Congressman Kiko Barsaga kahapon ng gabi, kung di ako nagkakamali mga kababayan, na di umano nakatanggap siya ng information mula sa intelligence na di umano merong mga senador na nagbabalak na tapusin ang kanyang buhay mga kababayan. Nako po, pag pikon lang. Pag inaasar, mag-asar ka din. Huwag naman pagplanuhan ng hindi maganda ang buhay ng kapwa. Mag-asaran lang kayo. Ganun lang naman kadali sa social media. Di ba mga kababayan? Pag inasar ka, asarin mo. Mag-asaran kayo. Ngayon, alamin natin kung sino itong mga senador na tinutukoy ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Ito yung unang naging post ni Kiko. My intelligence network has informed me that a certain senator is plotting to end my life. End my life talaga ang sinabi ni Kiko, mga kababayan Hindi sinabing to end my political career. Walang ganun. Life talaga. Pinagbabalakan di umano ang kanyang buhay, mga kababayan. Nako, seryosong usapin na ito, mga kababayan. Congressman Kiko Barsaga, huwag niyo pong basta-basta baliwalain ito. Dapat po sigurong magpa-blatter na ho kayo. Para sa inyong seguridad at sayang po, sir, kapag kayo ay nawala, isa po kayo sa mga nakikipaglaban sa mga kawatan at bata ng mga kawatan. Kasi kung may kawatan, dapat may bata, yun yung mga tagapagtanggol. Diba? Kilala ho natin kung sino-sino yung mga tagapagtanggol ng mga kawatang politiko, mga kababayan, at ng mga kawatang kontraktor. Ito pa isang post ni Kiko. Senator Ping Lacson will go down in history as one of the worst senators in our country. He is no different from the Discayas. Dahil dyan sa mga maaanghang na mga binitawang social media post ni Kiko Barsaga, mga kababayan, kaya siguro napikon, nag-init si Senator Ping Lacson. Sir Kiko, huwag mo naman masyadong asarin. Dandahanin mo lang. Sa isang araw, mag-post ka ng mga 10 asarin mo na mga 10 beses. Okay na yan. Ito pa. To all those messaging, I am aware of Ping Lacson's involvement in the Pepsi Paloma case. Naku po! But he's an old man with nothing to lose. I would be pointless to investigate him, his family on the other hand. Ayan na, mga kababayan, kikilos na si Kiko. Nako, nabanggit dito, mga kababayan, na involved di umano si Ping Lacson sa Pepsi Paloma case.
Ayan na nga ba sinasabi ko eh. May mga tao talagang magaling magmalinis sa harap ng kamera, sa loob ng plenaryo. Yung pala, merong mga tinatagong baho. Mga kababayan, meron pang isa dyan. Kilala ho ninyo. Sige nga, kung kilala nyo, pag-comment nga. Lalong-lalo na dito sa binasa ko na ito. Sige nga. Okay, challenge. Ito pa. If Senator Ping Lacson and Tito Soto wishes to silence me, then I suggest they do it quickly. Ayan, hinahamon na kayo, Ping Lacson. Ping Lacson naman tuloy. Ping Lacson, nahamon na kayo na madaliin nyo daw. Magmadali daw kayo. Kung gusto nyo siyang patahimikin. Abay, ang bagal-bagal. Pangalan sa pangalan talaga. Tapang itong bata na ito talaga. Ping Lacson and Tito Soto wish to silence me. Then, I suggest they do it quickly. Ang tapang na bata talaga, mga kababayan. Magaling kang bata ka. Saludo ako sa iyo sa tapang mo. Kanan to hindi to kaliwa. Ito yung kaliwa Naka-mirror lang ang ang video ko. Ito pa. Information can leak at any time. Better to be safe, right? Ayan, mga kababayan. Nako, may pasabog pala itong bata na ito. Ano kaya ang magiging pasabog ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Kanino kaya? Sa Administrasyong Marcos? Kay Romualdez? Kay Saldico? Kay Ping Lacson? O kay Tito Soto? Ano kaya? O para kanino kaya? Itong pasasabugin na mga ililik niya. Ayan. Na mga issue. Nako, mag-aabang-abang tayo, mga kababayan. Malay natin, baka mamaya, Congressman, tawag nito, Kiko Barsaga, sir, baka pwede namang ibahagi niyo po muna sa akin bago mo ilabas sa social media account mo, sabay tayong mag-leak. Pwede, sir? Magkikisuyo lang po. Total, kampi naman tayo eh. Parehas naman yung pinaglalaban natin, ipakulong ang mga kawatan. Di po ba, sir? At ang mga galamay ng mga kawatan. Yan lang, mga kababayan. Ngayon, eto na. Ang pagiging pikon ni ni Pinky Lacson, mga kababayan. Galing to mismo sa kanyang social media account, mga kababayan. Itong oras pa lang po nakakalipas. LF, ayan. Vet clinic, any recommendation? Bumabanat. Ito sa kanyang Twitter naman, ni-screenshot niya, ipinost niya sa kanyang Facebook. Ito sabi, help! Ayan, help daw. Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? Nagtatanong siya. Nangihingi daw siya ng tulong we have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ito, may mga kababayan, may konting issue to. Pero tignan po natin May comment section. Kukunin ko lang po yung comment section o yung ikinoment mismo ni Kiko Barsaga. Nag-comment siya, mga kababayan, sa etong post ni Ping Lacson na binasa ko sa inyo ngayon lang. Ito naman ang naging comment ni Kiko Barsaga. Huwag mo awayin si Tuta Soto. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Huwag nyong awayin si Tuta Soto. Okay, bakit nasabi yan ni Kiko Barsaga? Saan siya humuhugot? Meron ba siyang nalalaman na hindi pa natin nalalaman? Tandaan po natin, mga politiko yung mga yan, meron niyang mga intelligent, meron niyang mga lehitimong marites, mga kababayan. Kagaya ng marites ko. Mga nagmamarites sa akin, mga legit yan, maniwala kayo.
Siya nga pala yung naudlot ko o yung nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina, di ba natandaan po ninyo na meron tayong nakuhang video sa social media na kumakalat na ngayon na mga assets di umano ni Martin Romualdez. Pinakompute ko pa nga sa inyo eh. Di ba may sinabi ko doon na may nakaligtaan na may sasabihin ako. Pero nakaligtaan ko yun. Ngayon ko po sasabihin sa inyo mga kababayan. Okay? O eto na. Yan po yung comment ni Kiko Barsaga. O, gumante ngayon si Kiko Barsaga, mga kababayan, dyan sa post na yan ni Ping Lacson. O eto ho, response to a statement made by Senator Ping Lacson. Repasuhin natin yung sinabi ni Ping Lacson sa post niya kanina. Kasi magkasama yung picture na yan eh. Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ayan. Ayon yan kay Ping Lacson. Ngayon, ito ang naging reply ni Meow Meow, mga kababayan. Kala ko best friend mo si Tuta Soto. Bakit mo siya inaaway ngayon? May bagong Senate President na ba? Mga kababayan, nakakapagtaka. Hindi ito masasabi ni Kiko Barsaga kung wala siyang pinaghuhugutan na malalim na nalalaman niya. Naku, may aabangan pala tayo sa Senado sa mga susunod na araw, mga kababayan. No? May aabangan pala tayo. Baka totoo yung katanungan ni Kiko Barsaga na meron na bang bagong Senate President. Kasi di ba naglabas po ng pahayag si Mig Zubiri na hindi niya di umano nagugustuhan ang pamumuno ni Senator Tito Soto. Kaya siya nagpa-picture kasama ang mga Duterte Black nung dumating si BP Sara sa Senado. Nakisali siya roon. Ikaw naman kasi, Mig Zubiri eh. Kung kani-kanino ka kumakampi, dapat meron kang isang umalis ka na dyan sa majority. Pumunta ka na sa minority. Layasan mo yung majority na yan na halata naman na makabangag yung mga yan at linawin mo na, ngayon, ayoko na doon sa majority kasi mga bangag yung mga bata yun ni Bangag, bata yun ni Tamba. Dito na lang ako sa minority, at least merong mga prinsipyo. Di ba? Linawin mo. Ngayon, mga kababayan, ganoon lang kasimple yun. Senator Mig Zubiri. Ngayon, ito na po yung nabitin ko kanina. Meron pa tayong idadagdag dahil sa pag-uusapan na. Di ba, may mga assets si Martin Romualdez. Meron pa di umanong mga hindi nakasama doon, mga kababayan. Nagbabasa ako sa mga comment section noong upload ko kanina. Tama nga naman. Meron pang hindi na isama tulad ng mga jet ni Martin Romualdez, mga chopper. Baka nga hindi pa kasama doon yung mga sports car na ipinakita noon na merong bilang na 13, 12 piraso. Di ba? Napakalalaking halaga ho niyan. Chopper, ilang pirasong chopper yan. Meron pang jet. Tapos, yung mga sports car na napakaraming bilang, lalaking halaga ho niyan, mga kababayan. Hindi pa naisama yon. At meron pang nagbulong sa akin, mga kababayan, sa Makati. Makati, along EDSA Road, mga kababayan, kung daw nagkakamali. Ayon to sa nagbulong sa akin, na meron di umanong building na pinapagawa doon si Martin Romualdez. Di umano. Ayan. Building na malaki, mataas. Ilang ilang floor din yon, mga kababayan.
Yun, billion din yata ang halaga nun, mga kababayan. Hindi ko alam kung brand new niya nabili o bagong paggawa o baka naman second hand, then baka pinarenovate niya. Sabi sa akin nung kaibigan ko, sabi ko, patunay naman, resibo naman, huwag ka naman puro kwento. Para meron tayong resibo, bibidyohan niya daw. No? Antayin natin yung video, mga kababayan, ibibigay niya daw sa akin. Hanggang sa ngayon yata, mga kababayan, tawag ito, ginagawa pa rin yung yung building na yun. Hindi pa tapos, nire-renovate, parang ganun baga. O yan po yung nakaligtaan ko kanina. Ngayon, malalaman natin yan kung gaano katotoo kung dumating na yung video na ibibigay sa akin. Na hindi yan nakasama sa mga assets ni Martin Romualdez. Okay, ngayon, mga kababayan, ito na. Uli ito na pag-uusapan natin. Di ba lumindol sa Cebu? 6.7 magnitude ba o 6.9? Magkakaiba yung nila eh. O, pagpala natin 6.7 na lang. Di ba may fast food chain doon na bumagsak? Di ba? Tumagilid, bali yung poste, ganon. So, ang nangyari, gumanon, tumabingi na. So, talagang totally damaged na. Hindi na pwedeng magamit pa. Kung i-renovate, malabo na rin kasi mabigat. Siyempre, may semento yan. I-lift mo lang yan, buhatin, buta masira. Dapat talaga ibalbagin talaga lahat yun, sirain, tapos mag-construct ng panibago, ganon. Di umano, mga kababayan, ang may-ari nun, si Vice Ganda. Ngayon, umiiyak, di umano, itong artista dahil sa nasira yung kanyang McDonald's, franchise siguro siya ng McDonald's, malamang, sa Cebu, at pinaghahanap niya yung kontraktor. Ewan ko lang kung gaano katotoo, mga kababayan. O eto, basahin ko ho. Vice Ganda, umiiyak dahil hindi niya makontak ang kontraktor ng McDonald's na ito sa Cebu City. O, di ba? Yung McDo nga bumagsak. O, sinasabing si Vice Ganda di umano ang nagmamay-ari ng McDo na ito sa Cebu. O, yung bumagsak, kamalas-malasan nga naman talaga. O. Patuloy di umano siyang umiiyak hanggang ngayon sapagkat hindi na niya makontak ang kontraktor na gumawa nito. O gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Vice Ganda umiiyak dahil hindi niya makontak ang kontraktor ng McDonald's na ito sa Cebu. Ayan, yun din yung binasa natin kanina sa baba. Ayan, nakikita nyo naman. Yan yung McDo noon nung di pa lumindol. Tapos na yung McDo naman sa babang picture na yan. Nung pagkatapos ng lindol. O may-ari di umano niyan, si Vice Ganda. Gaano kaya katotoo, mga kababayan? Ngayon, kung totoo ho ito, Vice Ganda, so naranasan mo na kung paano kalokohin ng isang kontraktor na pinagkitiwalaan mo sila na ganoon kalaki ang halaga ng building na ipinatayo mo, tapos bumagsak lang sa isang lindol. Napakarami namang McDonald's sa Davao City sa amin na dumaan din ng mga lindol. Hindi biro yung lakas ng lindol na dumating din sa amin. Kung ang Cebu, 6.7, sa Davao City sa amin, 6.9 magnitude yun. Tibag nga yung napakalaking building na medyo luma na nga lang. Talagang bagsak, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, nasa 5 andana yun. O 5 o 6. 5 to 6 floor yata yun. Bagsak. Pero yung mga McDonald's sa amin, mga fast food chain, mga Jollibee, etc., dumaan din sa lindol, gumanon din, yumanig din. Hindi naman bumagsak. Magaling yung kontraktor, hindi kurap. No, ngayon, kung totoo ito, si Vice Ganda nakatikim na ng panloloko ng kontraktor. Aba, hagilapin mo. Madam Vice Ganda, hagilapin mo. Wag yung puro iyak ka at idemanda mo. Kasuhan mo. O, hingan mo ng dokumento kung magkano talaga ang total cost ng establishment na itinayo niya. Baka naman naungasan ka, nanakawang ka. Di ba, mga kababayan? Yun naman po ang mga maikling pinag-uusapan o huntahan. Meron pa nakalimutan, mga kababayan. Ito,
ipapasilip ko po sa inyo, mga kababayan, ang kaganapan o tawag dito, nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu na dumanas po ng lindol dahil siyempre bumagsak yung mga tahanan nila, natatakot silang matulog na sa bahay nila, baka mayroon ng mga crack, baka mamaya pumalo ulit yung napakalakas na aftershock, di ba? Kayo ng umaga, alas 10 ng umaga, kung di ako nagkakamali, nagkaroon daw ng aftershock. 5 magnitude, malakas na yan. Paano kung habang natutulog sila sa bahay nila, nagkaroon ng aftershock, tapos nadaganan sila, naloko na, nadisgrasya na. So, ang ginagawa ngayon, di umano, nitong ating mga kababayan sa Cebu, lalo na siguro sa mga malalayong lugar, mga kababayan, ayan, para silang naku, kawawa naman ang kalagayan ng mga Pilipino doon, mga kababayan natin. Residents in Cebu left without roofs over their heads are forced to sleep with plastic bags covering their bodies amid heavy rain. Sa lakas ng ulan, mga kababayan, wala silang tent. Saan sila matutulog? Baka malayo din sila sa mga covered court o mga eskwelahan. Ganyan ang itsura ng tulog nila, mga kababayan, habang nakaupo, nakasandal sa isa, sa likod. Sandal-sandal na lang ba? Pero sinuot nila yung plastic bag na malaki para hindi sila mabasa ng ulan. Nakaupo, ang hirap niyan, mga kababayan. Cebu quake survivors sleep under plastic bags amid heavy rain. Kawawa naman. Lakas kasi ng ulan eh. Inaantok na sila. Baka madaling araw na yan. Alas 2, alas 3 na madaling araw. Kaantukan, kasarapan ng tulog niyan. So, anong gagawin nila o anong ginawa nila para makatulog lang? Isinuot yung plastic bag. Sabang umuulan, sige tulog, nakaupo nga lang. Kawawa po ang lagay ng ating mga kababayan. Tapos napakabagal rumisponde ng presidente. Di ba, mga kababayan? Mga magnanakaw na mga politiko na papakasarap buhay, mansyon na mga bahay, hindi pa makontento sa isang bahay, meron pa mga condo unit, pero ginagawa lang taguan ng pera. May bahay pa sa ibang bansa. Sa iba't ibang parte sa ating mundo, may mga bahay. Di ba, nasaan sila ngayon? Nagpapakasarap buhay sa mga ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Samantala, yung ating mga kababayan, ayan, hirap na hirap matulog. Magtalukbong na lang ng plastic para hindi mabasa ng ulan. Ewan ko lang kung nakatulog mga yan, baka hindi rin. Kung tulugan nga, wala eh. Chicha pa kaya, baka wala rin. Ang kupad pa kumilos ng presidente natin. Pinalipas pa 2 araw bago pumunta. Anak na tutsa naman talagang presidente ito. Nauna pa nga ang Davao City rumisponde eh. Kinabukasan, pagkatapos ng lindol, larga kaagad ng Davao City. Ganon din ang pangalawang Pangulo, responde kaagad. Nagbigay kaagad ng mga pagkain. Siyempre, limited lang po ang pera ng isang municipality tulad ng Davao City. Limited lang. Kung ano lang yung maitutulong, hanggang doon lang sila. Lalo, ganun din ang Vice Presidente kasi iniipitan nga ng pondo. Hindi nila masyadong binibigyan ng pondo ang OBP. Limited lang rin. Pero at least nakatulong. Rumisponde ka agad ang presidente. May pera man yan. Administrasyon siya eh. Siya ang Pangulo eh. Ang kupad nga lang kumilos. Di ba? Walang awa itong kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, sa mga kababayan natin, sa ating lahat. Kasi kung may puso itong taong ito para sa atin, inunya niya sanang bantayan ang kaban ng bayan para hindi pakialaman ng mga kawatan. Tapos sinunod niya ang mga flood control para hindi na dumanas ng baha ang ating mga kababayan tuwing mayroong napakalalakas na ulan. Eto't nadagdagan pa ng lindol. Di ba, mga kababayan, ganyan po kainutil ating Pangulo ngayon. Kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino. Kawawa talaga, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat.
mahalin natin ang Pilipinas.